So eto na nga po mga idol, Los Angeles Lakers magkakaroon ng panibagong tandem at JJ Redick mas ipa-priority ito si Dwight Howard na kanilang maging sentro o big man na makasama sa lineup. And bago natin yan ipagpatuloy kaibigan, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel and then pahita rin ang notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, at dahil nga po nanalo sa huling laban nila kontra sa kupunan ng Trail Blazers, ito nga pong Los Angeles Lakers sa score na 107-98 ay inaabangan ang magiging laban nila sa December 14 kontra naman sa kupunan ng Timberwolves. At dahil nga po hindi nakakapaglaro last game etong si LeBron James dahil na rin po sa kanyang pananakit ng paa mga kaibigan, may soreness po siya ng kanyang left foot, kaya naman ang naging first 5 lineup ng last game ay si D'Lo, Angelo Russell, Anthony Davis, Rui Hachimura, Gabe Vincent at Max Christie. Ngayon po, wala pa rin talagang kasamang big man or sentro sa lineup etong si JJ Redick, which is kung titignan po ninyo, kahit nagkakaroon ng injury or hindi makapaglaro ang mga star player tulad na lamang ni LeBron James ay hindi pa rin naglalagay ng sentro o big man sa lineup etong si JJ Redick. Doon nakapaglaro naman ng last game eto nga pong si Christian Coloco, pero ilang minuto lamang mga kaibigan at mababang puntos lang din ang kanyang naitala. Wala na rin sa ating mga nakuhang update mga kaibigan ay mas pinapriority nga po itong si JJ Redick, etong veteranong sentro at naglalaro din bilang power forward na si Dwight Howard, which is siya nga po magiging susi at magkakaroon ng panibagong tandem sa Lakers. Do alam naman natin na talagang may chemistry na eto nga pong si Dwight Howard sa mga star player ng Lakers. Tulad na lamang ng Howard at LeBron James, nagkatandem na sila mga kaibigan noon, and so far okay na po. Marami naman nagsasabi na wag nang kunin itong si Dwight Howard kasi nga medyo matanda na yan mga kaibigan at hindi na ganoong kalakas. Well, nakita naman natin kung paano maglaro itong si Dwight Howard sa Strong Group Athletics ng Pilipinas. Naglaro siya doon mga kaibigan at talagang hinangaan po siya ng mga Filipino fans. Hindi din naman nagkakalaro-layo ang stamina nitong si LeBron James at itong si Dwight Howard. So talagang malaki ang chance na makuha itong si Howard ng Los Angeles Lakers. Kasi nakakapagtaka talagang hindi naglalagay ng sentro o big man etong si JJ Redick, which is maraming nagsasabi hindi talaga makakapasok sa finals. Malabo talaga makapasok din sa semis or sa finals ng Lakers kung hindi po sila magkakaroon ng malaki or big adjustments sa kanilang starting 5 lineup, which is diyan talaga nagsisimula ang magandang chemistry ng mga player kapag okay yung panimula. Pero kapag wala kang big man, walang depensa ang Lakers, ang laki po ng kanilang mga nakakalaban, especially kapag nakakaharap nila yung mga kupunan po ni Wemby, matatangkad talaga, nahihirapan po itong Lakers dahil wala talaga silang big man. Do meron naman silang Christian Coloco, meron pong Jackson Hayes, pero ang nangyayari, ibinabangko lamang po at hindi binibigyan ng minuto. Nagiging palamuti lamang sila sa Lakers mga kaibigan, which is kung titignan ninyo, favoritism din ang nangyayari dito nga po kay JJ Redick. Pero ayon na rin sa ating mga nakuhang update, nag-aabang lamang ng go signal ito nga pong Lakers sa pagpirma or pagpasok nitong si Dwight Howard, which is lately, yan talaga yung naging topic natin, yung pagpirma ng kontrata nito nga pong si Dwight Howard sa Lakers ay susi sa tagumpay ng Lakers para makapasok sa semis at makapasok sa finals. So yan lamang update natin for today, and please huwag nyo kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po.